Tad? Tapos na? Oh, may grocery yung isa. May grocery yung isa. Oh. Sabi na isa, nag-start na to. May title na to sa'yo, no? Meron na. English tayo nito. O Tagalog lang muna. May mga English. Ayun, nagsiselfie. Ayaw mo, Tagalog na. Yalla. Start. Start na? Okay na, start. Oh, Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. So ngayon, habang kanina sa tahajjud sa masjid, so natapos yung tahajjud, naghahabol din ako ng Quran. Kasi pag-araw, busy, hindi makapagbasa ng Quran. Masyado. So kanina, umabot ako sa Surah Nur. Actually, kasi paulit na ako Nang magsimula kasi ng Ramadan, yung nagkakatam kasi ako ng Quran. Nang magsimula ang Ramadan kasi, nasa last 6 juz ako ng Quran. So tinapos ko at nagsimula ako ulit ng Suratul Baqarah na. So naabot ako kanina ng Suratul Nur. Doon sa Suratul Nur, may nabasa ako doon na isang aya na pumukaw sa aking damdamin na sabi ko maganda itong i-share sa mga brothers. Dahil ngayon, nandito tayo sa buwan ng awa, buwan ng Ramadan, the month of Rahmah, the month of mercy. Wag ka mag-cross. Muntik na ganyan Wag ganyan. Iwasan mo pag nasalam ka ganyan. Wala ganyan. Salam lang. Okay. So, isang aya lamang ito pero mensahe ay napakabigat. Na kung ito ay ating gagampanan ng mga Muslim, ay ito magdadala sa atin sa paraiso. Paano ba tayo makapasok sa paraiso? Pagwapuhan ba? Payaman ba? Patalinuhan? Ano makapasok saan magdadala sa atin sa paraiso? Matuwid. Ha? Matuwid. Rahma. Gaano ka man mag-try na maging matuwid, kung hindi ka lulukuban ni Allah ng kanyang rahma, ay wala pa rin. Sabi niya, liman syaming kamayastaqim. Okay, o sino man sa inyo gustong nais maging matuwid, wa mata syaun. Hindi niya kaya ito. Di ba? Hindi mo kaya ito. Kung hindi ka kakaawaan ni Allah. So, makakapasok tayo sa paraiso dahil sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At makakapasok ang tao sa impyerno dahil sa pagiging makatarungan ni Allah. Tandaan niyo yan. We will enter paradise by the mercy of Allah, and people will enter hellfire by the justice of Allah. Kasi kung gagamitin ang tao, ang Allah, ang kanyang pagiging makatarungan para makapasok ng paraiso, kung ibig sabihin ng pagiging makatarungan ay kung anong ginawa mo ay susuklian ka niya,
ay hindi natin kaya makapasok ng paraiso. Kasi yung hangin pa lang eh. Utang ka na. Oh, huwag tayo mag-expect dyan na makapasok tayo. Sabi ng Allah, okay, buong buhay mo, gumawa ka ng matuwid. Gumawa ka ng kabutihan, hindi gumawa ng kasalanan, which is imposible yon. Sabi ng Allah sa iyo, hindi ka ba huminga? Huminga. Eh kung wala kang hangin, makagawa ka ng kabutihan, hindi? Hindi rin. So ginawa natin kabutihan, sapat pa lang yun, katumbas lang yun ng hangin na hinihinga natin. Itulog ka ngayon, tulog ka 8 hours. Gumagawa ka ng kabutihan, hindi? Hindi. Humihinga ka, hindi? Humihinga. May utang ka talaga. Ipapaano pa yung tubig, pagkain, yung mga organs mo, kamay mo, atay mo, baga mo. Talagang kung gagamitin naman ang pagiging makatarungan, kawawa tayo. Kaya wag nating ipagmayabang ang ating mga gawa. Dahil hindi ito magdadala sa atin sa paraiso. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi ang mga gawa ninyo magdadala sa inyo sa paraiso. Sabi niya ng mga tao, kahit ikaw, ya Rasul, kahit sabi niya, kahit ako, maliban lamang kung lulukuban ako ni Allah ng kanyang rahmah. Kanyang rahmah. Kaya nga sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain. O Allah, ang awa mo lamang ang tanging inaasahan ko. Huwag mo kong hayaan sa aking sarili lamang kahit isang kitsap mata lang. Kasi once tinanggal ni Allah rahman niya sa'yo, wala ka. So ang tanong ngayon, papaano natin makamtan ang rahman ni Allah? Kasi siyang pin-arahman ar-rahim. Si Allah ang ar-rahman ar-rahim. Ang lubos na awa ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos niyang likhain ang lahat ng nilikha, tapos na lahat. Ay sinulat niya sa itaas ng kanyang trono. Itinakda niya sa itaas ng kanyang trono. Ang sinabi niya, Inna rahmati sabaqat ghadabi. O sa isang version, Inna rahmati galabat ghadabi. Ang aking awa mangibabaw ka sa aking galit. So mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, na 100%, 1% pa lang binaba niya sa lupa, pinag-aagawa na, pinagsasaluhan na natin. Yung 99%, ibibigay niya sa mga matutuwid niyang alipin, sabi niya sa Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinadala niya ang Quran. Anong purpose ng Quran? Anong purpose ng Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin. Binaba namin ang Quran bilang gamot at awa sa mga mananampalataya. Gamot sa ano? Pusong may sakit, psychological disease, emotional disease, physical disease. Yung kinagat ng alakdan, binasahan ng Ayatul Kursi. Gamot din yan. Ruqya. Gamot din ang Quran talaga sa physical. Financial na gamot. Pinagbawal ng Quran ng riba. Yan ang problema natin eh. So gamot ito. Sabi niya, shifa wa rahmatul lil mu'minin. Mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinadala niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang rahma din. Sabi niya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hindi ka namin pinadala maliban sa awa sa sanlibutan. So si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay rahma sa kanyang mga kaaway, rahma sa kanyang mga kakampi, rahma sa mga kababaihan, rahma sa mga bata, rahma sa mga tanim, rahma sa mga hayop, rahma sa lahat. Ang kanyang bawat kilos ay rahma. Rahma yun. Ang pagkakamali ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay rahma. Nagkakamali ba siya? Sa dasal.
Talaga sinadya na magkamali siya para ituro sa atin kung anong gagawin natin kapag mangyari sa atin magkamali tayo sa dasal. It's a rahma. Lesson yan. His speech is rahma. His silence is rahma. Ganyan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Everything in him is rahma. Ito ang dahilan kung bakit ang pati mga kaaway niya noon ay lumalapit sa kanya. Dahil sa kanyang pagiging mahabagin. Ito yung dahilan kung bakit kahit yung ama ng batang Hudyo ay pumayag na mag-Muslim yung bata. Sa harapan mismo ng tatay, nag-Muslim yung bata. Oh. Ngayon, marami sa mga tao, takot mag-Muslim kasi baka magalit ang magulang, magalit ang asawa. Subukan mo nga. Hindi mo alam, baka suportahan ka ng magulang mo. Di ba? Katulad ng batang Hudyo. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-shahada ka. Tumingin muna sa tatay niya eh. Ate Abul Qasim, sundin mo. Sa Abul Qasim. Pagkatapos, nagdua siya, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Lahat ng pagpupuri kay Allah na iniligtas siya mula sa impyerno. Ganon ang rahman ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, habang nagbabasa ako ng Quran kanina, napadaan ako sa isang aya. Nasabi ko, madali lang pala makamtan yung rahman ni Allah eh. Tayo lamang ang tamad na makamtan ito. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Hindi namin sila inaapi. Inaapi na sarili nila sa pamagitan ng pag-deny ng rahman ni Allah. Nandiyan ang rahma eh, bukas. Tamad tayo eh. Ayun. So ano yung aya na yun na napadaan sa akin kanina? Sabi ni Allah, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yun lang. Itayo ninyo ang dasal. Itayo ninyo ang dasal o isagawa ninyo ang dasal. Itayo ang dasal. Magbayad kayo ng zakah at sundin ninyo ang sugo, la'allakum turhamun. Anong gagawin natin? 3 gawain lang. Itayo ang dasal, magbayad ng zakah, at sundin ang sugo. Ngayon, ano ibig sabihin ng aqimus salah? Magkaiba ang adaos salah at ang aqimus salah. Magkaiba. Magkaiba yon. Establishing prayer and performing prayer is 2 different things. Performing prayer is inside the masjid. Establishing prayer is outside of the masjid. Kuha mo hindi? Kuha mo? Nasaan na? Nakuha mo pala, ibigay mo. Hindi. Ibig sabihin ng establishing prayer ay isabuhay mo ang dasal. Isabuhay. Yung pag-perform, nasa loob ng masjid, doon ka nagruko, sujud, tayo, ada is salah. Pero iqamat is salah, itong isinasabuhay mo. Nasa labas na ito, paglabas mo ng masjid, doon mo na i-apply sa sarili mo ang mensahe o ang purpose ng prayer. Ano ba talaga ang purpose ng prayer? Sige nga. Anong purpose ng prayer? Bakit tayo nagdarasal? Number 1 is to remember Allah. Wa aqimis salata lidhikri. So remember Allah in your good times, He will remember in your bad times. Remember Allah, pag nasa labas ka ng masjid, the moment makaisip ka ng masama, remember Allah is watching you. Nakuha nyo?
Remember that the two recording angels are writing it. Remember that the angel of death is ready to take away your soul. Ito yung purpose ng prayer. Remembering Allah. Okay? Bakit tayo nagdarasal? To remember Allah. Ano pa? Sabi ng Allah sa Quran, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Prayer stops a person tanha anil fahsya. Ang fahsya, kalaswaan. Munkar, kasamaan. So ang pagdarasal ang pumipigil sa tao sa paggawa ng kalaswaan at paggawa ng kasamaan. So, paglabas mo ng masjid, doon mo na isabuhay ang real purpose ng prayer. Hindi paglabas mo ng masjid, diretso ka sa bahay ng jowa mo, ano. Kaya pala Ustad, maraming mga nagsasala, paglabas, pagkatapos ng sala, gumagawa pa rin ng kasamaan. Kasi nga, hindi nila naintindihan ang real purpose ng prayer. Yan ang sabi ng Allah sa Quran eh. Wa aqimis sala, inna salata, tanha anil fahsya wal munkar. Ano? So hindi lamang yung tumayo ka, nag-wudo ka, punta ka na masjid, nag-wudo ka, nagruko ka, nakapagdasal ka na, no. Hindi ganon. Kaya ibig sabihin ng ayat na binasa ko kanina, wa aqimus sala, isabuhay mo ang kahulugan ng prayer. Physically and spiritually. Merong mga empleyado Ustad, nagreklamo ng Muslim ang arbat nila. Nagsasala naman daw, pero napaka di maganda yung approach. Yun nga, sabi nila, 5 bis pa tuwad-tuwad, ang ugali, grabe pa rin. Kasi ito yung mga taong hindi na naintindihan talaga ang tunay na kahulugan ng sala. Sila itong sinabi ng Allah sa Quran, fawailul lil musallin, kasawian sa mga nagdarasal. Alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina hum yuraun. Dinidila nila ang dasal nila para pakitang tao lang. So, they take the prayer as ada, not as an ibada. Magkaiba yon. They take prayer as ada, as a ritual, not as a worship. As an ibada. Kaya sila sabi ng Allah, fawailul lil musallin. Ang tinutukoy ng Allah rito, waqimus sala, yung talagang isabuhay mo ang dasal, ang meaning. Okay, nagdarasal ka, sige. Sino sa inyo rito, kailangan kasi pag sinabing dasal, observing the etiquettes, observing the conditions, the wajibat, the arkan, the sunan, and the makruhat, the mubtilat. Sino sa atin nakakaalam ng kondisyon ng prayer dito? Para masabi mo tanggap ang dasal mo. Ako sa totoo lang ha, wallahi, sabi ng isang sahabi nga eh, kahit isang dasal ko lang ang tatanggapin ni Allah, masaya na ako. Sino sa atin ang kasigurado tanggap ni Allah ang dasal natin? Sige nga. Kaya sa akin, kahit isang dasal ko lang ang tatanggapin ni Allah, masaya na ako. Alhamdulillah. Sino sa inyo nakaalam kung ano mga kondisyon ng prayer? Para masabi na nagdarasal ka nga talaga. Kondisyon ng prayer. Okay? Kasi pag sinabing condition, before the action. Before the action. Okay? Ano pa? Ano pa? Okay? 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 Ano pa? So kahit Kristiyano pwedeng magdasal. Lang Muslim. Nasa tamang edad. Nasa tamang katinuan. Dukhul al-waqt, sitrul aura, istiqbal al-qibla. Mga ito yung mga condition. Kailan ma-fulfill ito bago kang gumawa. So ang condition is before the action. Okay. Ngayon, nandun pa yung tahara. Okay. Ano yung mga arkan ng prayer? Yung mga pillars ng prayer? Sige. Pillars.
Qiyam? Okay. Okay. Fatiha? Last tasyahud. Takbiratul ihram, taslim. Okay? Ito yung mga pillars. Ano yung mga arkan? Ay, arkan ang mga wajibat. Ang mga wajibat ng prayer. Lahat ng takbir maliban sa takbiratul ihram. Okay? Ang pagsabi ng Subhana Rabbil Azim sa ruku'. Ang pagsabi ng Sami Allahu liman hamida pagbangon. Rabbana walakal hamd. Okay? Subhana Rabbil A'la. Rabbighfirli. Unang tasyahud. No, ang pangalawang tasyahud, ano yan? Last tasyahud, ano yan? Arkan yun. Okay? Ano yung mga sunnah? Sa sala. Sa sala ay may dalawang sunnah diyan. Sunnah qawliya, sunnah fi'liya. Sunnah qawliya, yung bibigkasin mo yung dual istiftah. Okay? Yung pag-repeat ng 3 beses yung ta'zim at ang ano. Okay? Sabi yung Subhana Rabbil Azim, 3 beses. Okay? Mga sunnah yun. Raf'ul yadayn, gano'n. Okay? Okay. So, kailangan malaman natin ito para masabi natin na nagdarasal tayo. Dahil, baka matulad tayo sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maaring ang tao nagdarasal pero wala siya makukuha kundi 10 bahagi lamang na 10% lang. Kasi nga hindi na-observe ang adab, hindi niya alam kung ano yung mga syurutus salah, arkanus salah, wajibatus salah, mubtilatus salah. So, ito yung sabi na waqimus salah. Kailangan ay malaman natin ang pagdarasal. Okay, ano pa sabi doon sa aya na yon? Okay, ito pa sa dasal. Isa sa kondisyon ng dasal ay dukhulil waqt. Pwede ba tayong magdasal? Ang problema ganito ha. Mag-a-alarm dahil may duty, pero hindi mag-a-alarm ng Fajr. Marami na tamaan Mag-a-alarm dahil papasok. Pero ang appointment niya kay Allah hindi nag-alarm. Tapos, medyo masama pakiramdam o medyo napaihi, napainom maraming tubig ng gabi, na umihi, hindi, malapit na mag-Fajr, sabi na, mag-Fajr na lang ako. Nangyari yon once in 3 months, nag-post pa, done Fajr, alhamdulillah. Pinost pa. 1 in 3, ka lang nag-Fajr sa oras, pinost mo pa. Hindi wow. Subhanallah. Yan ang problema. Sabi ng Allah sa Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Ang dasal ay tinakda sa mga mananampalataya sa tamang oras. Hindi, iba hin-wholesale One time, big time. Sa bahay na lang. Hindi magdasal ng duhur. Nagdasal naman si brother sa Fajr, sa oras, pero duhur, asar, maghrib, isya, sa bahay na lang daw. Kasi nga nahiya. Kasi daw may trabaho. Dito sa Emirat, protektado ang inyong karapatan. Ayaw nyo lang kunin. Gusto nyo lang na apak-apakan karapatan ninyo. Dito sa Emirat, sino mang empleyado na nagtatrabaho na more than 5 hours straight, nasa labor law yan. Nagtatrabaho ka more than 5 hours straight shift, Muslim ka man o hindi. You have the right for a 1 hour to eat, to sleep, to drink, to take a rest. 1 hour ito. Nasa labor law yan. Okay? Mayroon, hindi nyo lang inaano, hindi nyo lang pinaglalaban. Alam ng taga-HR yan. Alam ng taga-HR nyo yan. May kopya ang HR ng labor law ng UAE. Alam nyo naman, ang may mga company talaga na halos pigain nila yung pati dugo mo para lang maka-earn sila. Pati yung karapatan mo, yung obligasyon mo kay Allah, ay hindi mo na magampanan dahil takot ka sa mawalan ng trabaho. Pero
Ustad, sa uling araw, pananakita nila lahat. Oo. Lalo na mga Muslim sila. Oo. I-remind nyo sa remind nyo sa HR nyo na pwede ako nasa labor law yan. Okay? Huwag kayong may mga nagtatanong naman, kung hindi mo talaga kaya pumunta ng masjid, okay, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah will not burden a person beyond his ability. Kung talagang busy ang trabaho mo, ang advice ko palagi, ganito na lang. Kunin mo yung mo, kasi kung ang simula ng duty mo sa umaga, magtatapos ka sa hapon, between ka dhuhr and asar, na duty mo, 2 dasal. Gawin mo ay, kunin mo yung 1 hour mo, yung malapit na mag-asar. Alam mo yung asar ngayon, alas 4. Okay, kumuha ka ng alas 3. Idasal mo yung dhuhr mo. Hindi mo nakuha yung dasal, ang reward ng jamaa, pero nakuha mo ang reward ng dasal mo sa oras. Okay? So, antayin mo naman ang asar tsaka ka magdasal ng asar. Huwag naman pagkatapos ng dhuhr, mag-asar ka kaagad kahit wala pang adan. Antayin mo. Okay? Oo. Ako naman, Ustad, pagka-adhan, nagdasal ako ng asar kasi papasok na ako sa kwan. Wala nang problema yun, pumasok na yun. Nag-adan na eh. Oo. Narinig mo ang adan? Narinig ko kasi hindi, papasok pa lang ako eh. Hindi. Patapusin mo ng adan. Oo, pinatapos. Pero actually, pasok ka na. Kung narinig mo adan, kasi obligatory ang pagsagot sa adan. Yun, Ustad, ay kahit hindi pa nagsisimula ang imam na Wala pa. Pagkatapos na ng adan, tayo ka na kaagad. Kasi may pasok ka eh. hindi mo lang nakuha yung reward ng jamaa. Hindi mo nakuha ang reward sa jamaa. Ang pagsagot sa muadzin ay wajib. Okay, ngayon. Paano yan? Nakikita ko dyan sa Jum'ah, sa masjid. Nag-aadan yung muadzin. Papasok sila. Okay? Hindi pinapatapos yung kwan. Pagpasok mo, pwede ka na magsunna nun. Pwede no, Ustad. Kasi mas mangingibabaw ang pakikinig ng khutbah kaysa pagsagot sa muadzin. Kung unang adan pa lang, yes, sagutin mo. Pero umakyat na sa minbar yung imam yung khatib So mas mangingibabaw yung pakikinig sa kanya. Okay, bilisan mo lang. Okay? Okay. Ang sunod na gawain para makamtan natin ang rahman ni Allah, ano sabi niya? Wa aqimus salata wa atuz zakata. Okay? Wa atiu Allah wa atiu Rasul la'allakum turhamun. Ang pagbabayad ng zakah. Nawagan tayo, Ustad, sa yung mga nabibigyan ng zakah. Okay. Nawagan. Paluwag. Panawagan. Panawagan? Para bigyan tayo. Manawagan tayo. Natalakay natin nakaraan to ang tungkol sa zakah, yung 8 uri ng tao na dapat bigyan ng zakah. Okay? Ikaw naman, huwag ka naman yung hingi ka lang ng hingi. Ibigay ka rin kung may kakayahan. Kaso nga lang, itong taon na ito, ang nisab daw dito sa Imarat ngayon ng zakah ay nasa 30,000 dirhams. Di ba? Sana all may 30,000. Okay? Pero magkaiba ang nisab ng silver at ng gold, ha? Magkaiba 'yon. Magkaiba ang presyo ng gold at ng silver. Normally, kinukuha natin ng nisab ay ang gold, hindi sa silver. So kahit eligible ka magbigay ng zakah, kasi nantay mo yung sa gold, may hirap. Okay? Maging sa hayop, kailan magbigay din ng zakah. Yung hayop na asawa, wag. Kahit ipamigay mo na yung buong asawa mo, wala tatanggap niyan. Ang manok may zakah, wala. Oh. Oh. Wala. Yung pag bininta mo na, pag napera na. Pero yung manok mismo, wala. Mga poultry yan Pag binenta na, Ustad, pag ginawa ng meat, yan na. Pero pag buhay, hindi. Yung prutas, paano magbigay ng zakah? Paano po yan, Ustad? Ha? May mangga ako, Ustad. May puno ako 10 puno. Wa ato haqqahu yawma hasadi.
Sa time ng harvest, doon ka magbigay ng zakah. Ay, sabi ko, Ustad, Okay? na yan. Pag hindi pa hinog, hindi pa siya pwede. Hindi pa pwede yon. Pwede pa masira. Okay? Anong oras na ba? Okay. Now, the third thing that we have to do in order to obtain the mercy of Allah, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, and obey the messenger so that you may receive mercy. Okay. Obey the messenger. Question. When you say Muhammad Rasulullah, what does it mean? Muhammad, the messenger of Allah. The messenger, What does it mean? the messengers of Allah. What does it mean when we say Ashhadu anna Muhammad Rasulullah? What does it mean? He is the true messenger from Allah. So you are testifying that he is a true messenger from Allah. Yes, there's false messenger. Not from the false messenger or, because in Africa there are so many people who claim to be prophets. Okay? Hi, Lazul. Alhamdulillah. Shal akhbar. Okay. Now, when you say, you testify that Muhammad is the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, it has to follow 4 conditions. It has 4 implications. Tell me, what are those 4 implications of this testimony? What are the 4 implications of the testimony, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah? Okay, I will explain. When you say Muhammad Rasulullah, you're testifying to the truth, the fact that he is a true prophet and messenger from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And he is your role model. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger. Allah said in the Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad is not the father of any one of you men, but he is a messenger of Allah and the seal of all the prophets. And Allah subhanahu wa ta'ala has described him as our best example. Okay? In our ibadat and in our muammalat. When Allah said in the Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Indeed, in the Messenger of Allah, you have an excellent example to follow. For those who wish, who hope to meet Allah, being pleased with Him, and hoping to enter paradise to have a good outcome on the day of judgment. So take Muhammad sallallahu alaihi wasallam as your role model. So the 4 implications when we say Muhammad Rasulullah, number one, obedience to his command. Obey him in whatever he has commanded according to your ability. Okay? If Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said this is halal, this is halal. Do this, do this. Obey him according to your ability. As he said in the hadith, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Take, okay, whatever I have prohibited from you, keep away from it. And whatever I have commanded you, do it as much as you can. Okay? So, obeying his command according to our ability. As Allah said in the Quran,
Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Take whatever the messenger has given you and keep away from whatever he has prohibited from you. Number 2, keeping away from his prohibition. Obedience to his command. Okay? The true believer with regards to obedience to Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam, we say sami'na wa ata'na wa aslamna. We hear, we obey, and we submit. Okay? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. They are not true believer. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah is telling us, telling his messenger, Muhammad, these people are not true believers unless they take you as the judge in all their disputes and accept your decision willingly with full submission. We cannot say, yes, but. No, there is no yes, but with regards to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No yes, but here. Yes. Okay? And keeping away from his prohibition. Is it according to our ability to keep away from the prohibition of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Is it according to our ability? No. He never said that. To obey his command is according to our ability. But to keep away from his prohibition, it is wajib. Because he never said that. He never say, ma nahitukum anhu masata'atum. Pansanibu masata'atum. No. He didn't say that. Okay? So if it is haram, haram. Okay? Do not hide. Okay, number 3. The implications of the testimony Muhammad Rasulullah. It is to believe in whatever he has informed that was proven sahih by the muhaddithin. Whatever Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, you believe. Why? Allah said about him, وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. He will not speak on his own desire, on his own opinion, except it has been revealed to him. Okay? So, believe. And you cannot just simply fabricate hadith, or you cannot just simply share hadith without verifying the authenticity of this, because there are so many fabricated hadith, okay, and weak hadith, and be careful. Okay? We cannot simply attribute a lie. Man kadaba alayya muta'ammidan, waliyatabawwa'u maq'adahu finnar. Whoever intentionally attribute a lie to me will find his seat in the hellfire. You cannot say, the Prophet has said this. Give me the proof. You cannot just invent hadith. Give me the proof. So in hadith, you have to be very careful of the two things, the isnad and the matan. Okay, the chain of narrators. So, believe in whatever he has informed. Number 4 is worship Allah according to his example. Now we can see different acts of worship which has no evidence at all from the Sunnah. We can see people when they make wudu, they will face Qibla, they will raise their finger and the sky and say, Ashhadu an la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Shuhada. Nag-stop pa, may traffic light. Nag-stop muna. Subhanallah. Allah, according to his teachings, in prayer, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Pray as you have seen me praying. Okay?
After the prayer, after the Imam says Taslim, some people, they will put their hand here in their head as if they have headache. I will give you Panadol. Like this. Okay, and kissing and holding the Quran and do like this. Did the Prophet ﷺ did it? Only two things. It's either Prophet Muhammad ﷺ failed to inform his ummah, and you are mistaken. But I'm sure. Yeah, many things. Subhanallah. In Hajj, what did he say? Khudu anni manasikakum. Take from me your rituals. So anything that has no evidence at all, it is only by your imam, reject it. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in a hadith narrated by Aisha radhiyallahu anha, he said sallallahu alaihi wasallam, ano ba yung sabi ng hadith na doon? Man amila amalan laysa alayhi amruna wa huwa rad. Whoever does an action which is not part of our affairs has to be rejected. Okay? So these are the implications of the testimony Muhammad Rasulullah. So we will end here. If you wanted to, I will just make a refresh that if we wanted that Allah will show His mercy upon us, what shall we do? What we have mentioned? Number 1, establish prayer, pay the zakah, and obey the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Okay, question. Question. Everyone. New Muslim. As long new Muslim. Okay. New Muslim. New Muslim. Question. Give me the 4 implications of the testimony of Yalla, Muhammad Rasulullah. Yalla, tell me. The 4 implications. When you say Muhammad Rasulullah, what does it mean? What does it imply? Yalla. I just mentioned it. Okay. Yalla. Dito daw. Yalla, say it. Yeah, 4 implications of the testimony Muhammad Rasulullah. What is the meaning of that? Yalla. Okay. Sino? Kompleto. Doon muna, bigyan na. Total 3. Repeat the question. Total 3. When we say Muhammad Rasulullah, when we testify Muhammad is the messenger of Allah, what does it imply? Okay. Then you get the message. Sige. Okay. Okay. And worship Allah according action. Masya Allah. May ano eh. Write your name. May kudigo eh. Nag-take note eh. Okay na. Shukran Ustad. Jazakumullah khair. Ayak sana. Assalamu alaikum. Assalamu barakatuh. Only one.